Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Samuel, Kabanata 21, talata 1 hanggang 4. Pumunta si David sa Nob. Pumunta si David sa Nob at tumuloy kay Ahimelech na siyang pari sa Nob. Nanginig sa takot si Ahimelech nang makita si David. Nagtanong siya, "Bakit nag-iisa ka lang?" Sumagot si David, "May iniutos sa akin ang hari at pinagbilinan niya ako na huwag ipagsasabi kahit kanino ang pakay ko rito. Ang mga tauhan ko na may sinabihan ko na magkita-kita na lang kami sa isang lugar. May pagkain ka ba rito? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit anong mayroon ka." Sumagot ang pari, "Wala na akong ordinaryong tinapay. Pero meron ako ritong tinapay na inihandog. Maaari ko itong ibigay sa iyo at sa mga tauhan mo kung hindi sila sumiping sa kahit sinong babae nitong mga huling araw." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Samuel, Kabanata 21, versikulo 5 hanggang 8. Sumagot si David, "Ang totoo, hindi kami sumisiping sa babae, kailanmat may lakad kami, kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di karaniwan ang lakad namin?" At ibinigay ng saserdote kay David ang tinapay na panghandog na hindi pa natatagalang kunin sa harapan ni Yahweh, pagkat ang mga ito'y pinalitan ng bago ng araw na yaon. Nagkataong naroon si Doeg na idumita at pinakapuno sa mga pastol ni Saul upang sumamba kay Yahweh. Tinanong pa ni David si Ahimelech, "Wala ka bang sibat o tabak dyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sapagkat apurahan ang utos ng hari." Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Unang Samuel, Kabanata 21, versikulo 9 hanggang 12, at ang sabi, "Sumagot ang pari, narito ang espada ng Pilisteyong si Gulayat na pinatay mo sa lambak ng Ela. Nakabalot ito sa tela at nasa likod ng espesyal na damit ng mga pari. Kunin mo kung gusto mo. Wala nang iba pang espada rito kundi iyon lang." Sinabi ni David, "Ibigay mo iyon sa akin. Wala nang ibang kapareho iyon." Nang araw na iyon, tumakas si David kay Saul at pumunta kay Haring Akish ng Gat. Sinabi ng mga opisyal ng hari sa kanya, "Hindi ba't ito si David ang naghahari sa lugar nila? Hindi ba't siya ang pinararangalan ng mga kababaihan habang sumasayaw sila at umaawit ng libo-libo ang napatay ni Saul, tigsa 10,000 naman ang kay David?" Inisip ni David ang sinabi nila at natakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Akish ng Gat. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 21, verse 13 to 15. At kanya binago ang kanyang hilkilo sa harap nila at nagpakunwaring ulol sa kanilang mga kamay. At naguhit sa mga pinto ng pintuang daan at pinatulang kanyang laway sa kanyang balbas. Na magkagayoy, sinabi ni Akis sa kanyang mga lingkod, "Narito, tingnan ninyo ang mga lalaki ay ulol. Bakit nga ninyo dinala siya sa akin? Kulang ba ako ng mga ulol na inyong dinala ang tanging ito upang maglaro ng kaululan sa aking harapan? Papasok ba ang taong ito sa aking bahay?" This is the word of God. Amen.